Good day everyone. My name is Rapi Paguntalan. My topic is about the state of the environment and the natural resources in the Philippines. This is a continuation of report by Ms. Ortiz. So, let's start. Reasons for depletion of forest resources. Meaning, mga hinungdan nga nahurot na ang mga resources sa forest. Number 1 is overconsumption, excessive or unnecessary use of resources. Meaning kay nasobrahan na ang paggamit bisan dili na unta kailangan. Halimbawa ang mga pag-illegal logging, pagputol sa mga kahoy, nasobrahan na. May hinungdan nga wala na resources ang atong forest. The second one is non-equitable distribution of resources. Means unequal access. It means some individuals, communities, or regions have significantly more access to resources like land, water, or minerals. Kung unsay nasa forest, mas dako sila og opportunities kaysa sa uban. Third one is overpopulation. Overpopulation from the word over, or nasubrahan na ang populasyon sa isa ka lugar. Dayon wala na hinungdan nga mo adto na ang uban, mo adto na sa bukid or buntod, pamputlo ng mga kahoy, pag-deforest para dito na magpuyo. Mo na siya. Slash and burn agriculture is a farming method that involves cutting down and burning vegetation to clear land for planting crops. So, kuan ni siya kanang ginaputol gad mura siya ga deforestation para tamna na pud og utro kanang mga agriculture mo na siya. Technological and industrial development. So tungod sa gina-develop nila ang kuan, halimbawa karon mga technology, halimbawa karon sa 20s kining mga buntod ilan ang pang mga kahoy pamputlon nila kay para tukuran og halimbawa unsa may mga kuan, halimbawa ning mga technology. So tanan nga nasuwat diri sa PPT mo na siya yung mga reasons or mga dahilan nga mahurot ang mga resources sa atong forest. Like kini pong mga pollution, forest reserves within a particular country, aquifer depletion, mining for oil and minerals. So gets naman nato na naroon na kayo na mo na siya mga hinungdan, mga cause nga kuan mahurot ang resources sa atong kabunturan. Forest control measures. Controlling deforestation. Efforts to control deforestation must be taken on a global scale. Meaning, kailangan magtinubangay gyud ang tibuok kalibutan nga para ma-prevent ang deforestation kay dako ni siya impact sa earth. Halimbawa is global warming, climate change, and other nga mga makadaot sa atong kalibutan. The third one is reforestation. Is also being encouraged in many countries in an attempt to repair the damage that deforestation has done. So kailangan yun na to encourage ang ubang tao nga magtanom og bag-o nga kahoy para mabalik tong mga naputol sa una tungod sa deforestation, dayon patubuon og dili na utrohon nga mag-deforest. Most of the earth is covered by water. So nasa graph no, makita nga ang land is 29%. Then ang oceans or water is 71%. 71% water is nabahay na siya na ay salt water or kanang mga oceans, dagat, dayon napoy lake, ay sapa, dayon 0.3% of the earth's total water for drinking. So gamay ra ang mainom o magamit sa uban pa nga galamiton. Water pollution. The main problems of pollution that need to be addressed and countered are the following. The number 1 is pollution from domestic sewage, or kining maka-contaminate kining mga hugaw sa sewage, kining kuan sa atong mga balay, hugaw sa balay, kining mga kuan sa maka-contaminate siya sa tubig nga mga hinlo, halimbawa mga drainage moadto sa sapa, ano siya maka-contaminate siya sa hugaw, isa siya sa reason nga magka water pollution. So sa PPT no makita man ninyo nga lusa diri kay kuan rid siya kining sa mga sewage, pero dahan yun og daghan pa lain nga cause nga maka
water pollution like kining mga basura halimbawa sa laing lugar, kining mga squatter areas nga perting hugawa, ilang mga balay punog basura, kung aharang ilabay ang mga basura mo nang magka water pollution perting hugawa, mga drainage, mga tambakan dili magkatarong og paingon ng mga tubig, magka-contaminate sa hinlo nga tubig ug labi na dool sa dagat, ano siya, mga water pollution, mga basura, hugaw. Energy resources. So, energy resources, materials which provides energy are called energy resources. Based on availability, they are classified in two types. So, na two types ng energy resources. The renewable energy resources and non-renewable energy resources. The example of renewable resources is solar energy, air, wind, water, tides flowing. So renewable resources can be replenished. Then ang non-renewable example is fossil fuels, natural resources. So ang non-renewable, it cannot be replenished. Remedies to control depletion of energy resources. Use diesel car to reduce your dependence on fossil fuels. So from the words reduce, dili gid siya maka-prevent or maka-eliminate nga magamit or maka-depende sa fossil fuels. So diesel imong magamit pero di ka makagamit og gas, mao ra gyapon. Go solar to reduce the use of non-renewable resources. So gayon siya diri nga magamit daw tag solar para di ta mag-use og mga non-renewable nga resources like kining sa kuryente, pero kailangan man gyud nga magamit ang kuryente. Og solar lang kayo wa mo kay ga kuan diri og solar sa tuwa, nay gipanghatag kanang mga solar panel pero gagmay ra man na di mo na maka kuan sa tuwa gyud. Telecommute. So kining telecommute kuan halimbawa na kay adtuan nga halimbawa imbes pwede lang nimo i-email lang nimo para di na ka magasto gasolina nga adtuon pa og do lang. Ano siya meaning sa telecommute, para kuan di kita makagasto og non-renewable resources like gasolina. Turn your lawn into an organic garden. So kung naamoy lawn halimbawa kaning inyong balay or napay bakante, pwede niyo kanan butangan og garden, tamnan og mga gulay or ano pa diya. Heat with wood to reduce your dependence on non-renewable resources and fossil fuels. So sa Binisaya ni or meaning ani kuan halimbawa og magluto mo og lungag gamit lang og kahoy, pero kabalom kita karon nya lisod gyud magkahoy labi na kuan magdali-dali ta sa atong uban ka board kahoy ay kuan gana sila gasol or katong butane, pero og kuan nalang mas inyong balay pwede ra kahoy para di na ta makagasto og kaning kuan non-renewable resources.